Welcome everyone to Weekly News and a DW Major Tidbits, and the topic for this video is PhilHealth, walang subsidiya. Health insurance, can't live with them, can't live without it, or can you? The Senate and the House of Representatives think so. The Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, is a government-owned controlled corporation, or GOCC, that provides health insurance to the country's citizen. Pero sa recent deliberation discussions kung ano sa PhilHealth budget, both chambers of the Congress has agreed na hindi na kailangan ng bigyan ng subsidy ang PhilHealth dahil sa recently uncovered o naisiwalat na almost 600 billion pesos na reserbang pera. Now, I myself was shocked sa 600 billion pesos na reserved funds ng PhilHealth because that's not a budget to scoff at. Kasi, again, 600 billion tapos ang taas ng sinisingil nila sa mga empleyado para sa insurance nila. Di ba parang napakalaki nun? Ang sabi ni Finance Committee Chair Senator Grace Poe, they allotted 0 pesos sa subsidy ng PhilHealth because of the recently uncovered reserved funds. She said na they should first rely on that before getting 100 billion pesos in subsidies in their vaults before taking a portion of the pie in the GAA 2025 budget. Ito ang isang very contentious. Okay? Nakita natin na ang PhilHealth, yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno na hindi man lang nila nagagamit. Okay? Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa, ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa mas mababa pa sa inflation. So, lugi pa yung gobyerno. So, sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na ganong karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Anong ginagawa ba't nila iniimbak lang doon, hindi nila ginagamit. So, doon sa mga sektor na talagang walang pondo, doon natin nilagay yung mga sobra naman sa iba na alam natin hindi nila kailangan. Sapagkat later on, 'di ba nakita na natin yung desisyon ng Supreme Court, sinabi nila hindi pwedeng pag naibigay na sa kanila, hindi pwedeng ilipat kahit na merong mga crisis situation or pangangailangan sa ibang sektor. The problem here is that the subsidies that the government is giving sa PhilHealth is literally for the poor and the retirees because they don't contribute to the PhilHealth. Wala silang insurance, which is the goal of the universal healthcare, na magkaroon sila ng health insurance in cases of dire financial need para sa medical expenses nila. Unlike other categories including OFWs, formerly employed, and any others that regularly contribute to PhilHealth's insurance, which are also covered. The problem here is that the subsidies that the government is giving sa PhilHealth is literally for the poor. The Philippines has a universal healthcare system. Nanggagalaiti yung sa US kasi bakit sila walang ganun, and the insurance there is hell. To the point na pumatay ng CEO. Pero imbes na matakot sila sa taong yun, sinelebrate nila yung CEO ng health insurance company na yun. Ganon kadire sa US. And the fact that the Philippines has a universal healthcare system was supposed to be an all-encompassing health insurance system to provide equitable and quality care to Filipinos nationwide. Isa sa mga pinagkukunan ng mga ibinibigay na subsidy ng gobyerno ay galing sa mga sin tax o excise tax sa mga bisyo tulad ng alak, sigarilyo, sugar-added beverages at marami pang iba. Sin taxes aims to discourage people from buying these products. Kung ba dinadagdagan na pinapatungan nila para mas lalong mahal and hindi nila ma-afford, or the very least, mag-hesitate sila na bumili ng sigarilyo, ng mga matatamis na inumin at alcohol. Now,
sin taxes aims to discourage people from buying these vices and admittedly dangerous products by putting the added taxes to the aforementioned products. Around 80% ng revenue galing sa tobacco at soft drinks ay inilagay sa PhilHealth para mapunan ang Universal Healthcare Act. Kumbaga, nilalaan yung mga nagsisira sa health ng sangkatauhan to a universal healthcare system. You know, kind of feeds off of itself. 80% of it goes to the UHC na binibigay as a subsidy sa PhilHealth. No, as you can see, around 330 billion pesos yung nakolekta in tobacco excise taxes alone. Saan mapupunta yun? Nakalagay na sa Universal Healthcare Act na 80% ng makukuha sa tobacco, sa sugar beverages, 80% ng tax na makukuha doon is mapupunta sa Universal Healthcare System. 330 billion nga sa tobacco alone, sa excise tax ng tobacco alone. From 2021 to 2022. So parang ang weird nun, di ba? Like, ang taas nun. Tapos hindi mo ibibigay sa rightful owner or rightful na pagbibigyan ng subsidiya na yon. That's just weird. Saan mapupunta yon? The law requires, particularly the Sin Tax Reform Act, that 80% of the tax revenue ay mapupunta para sa subsidiya ng PhilHealth for the Universal Healthcare Act para sa mga indigent at retirees. Paano na lamang ang mga may hirap at mga senior citizens, mga PWDs na hindi makapagtrabaho at hindi makapag-contribute sa PhilHealth? How about expanding their coverages? Imbes na bawasan mo or tanggalan mo ng subsidy, shallow thinking of the budget. Kasi again, paano na lamang yung mga may hirap at mga senior citizens at yung mga hindi nakakapag-abot or hindi nakakapag-contribute sa insurance? How about expanding their coverages, upgrading qualities and insurance? Bakit kailangan pang ubusin yung reserves ng subsidiya? Reserve nga yun. How about expanding the coverage for all Filipinos? Maybe even lower the premiums na binabayaran ng mga manggagawa para kaltasan yung kanilang sahod na napakaliit na nga. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang may bibigay sa'yo. Ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Kung galit kayo sa PhilHealth dahil sa mga katiwalaan na nakikita nyo noong past years at mga kontrobersya nangyayari, palitan nyo yung management. Don't stifle cash reserves na mayroon sila dahil even if you skip this year's subsidy para sa PhilHealth, tandaan natin na nagbabalik pa nga sa PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury na nilagyan ng TRO ng Supreme Court. Kasi masyadong mataas yan. Bakit mo binibigay yan? But apparently, it's all legal. Meron pa rin namang 284 billion pesos na budget ang PhilHealth para sa taong 2025. Even without the government subsidies galing sa sin tax. That was 74 billion. I mean, sure, PhilHealth will fare and will do just enough to get by para sa susunod na taon. For the short term, this is great kasi again, nabukasan ka ng 100 billion na intindihin. Pero we are nearing a population decline. Nasa replacement rate na nga ang Pilipinas of around 2.4 children per woman. Tapos sa urban areas, it's less than the replacement rate of 2.1 para mapalitan yung henerasyon ngayon. Hindi bumaba ang populasyon. So maybe a population collapse is on the horizon in my lifetime. Doon magagamit ang mga sobrang funds ng PhilHealth.
sa sobrang dami ng mga retirees, humahaba yung buhay nila. Of course, yung health insurance nila, ginagamit nila all throughout their senior and latter days. Syempre, with it being invested in other stuff, kasi kakaunti ang magiging working population na magko-contribute para sa universal healthcare ng ating bansa. The burden of the young people of the future, yung mga working population of the future, is that maliit na yung population nila. And that's something not to scoff at. Look, I don't want to be a doomer, lalo na merong advancements sa AI. Pero the fact of the matter is that the working population sa susunod na henerasyon would be less and less. At yung mga sinusuportahan nilang mga senior over 60s, tataas ng tataas, dadami ng dadami dahil sa, again, pagtaas ng quality of life at saka ng life expectancy. So, dagdag sa iintindihin ng mga working population in the near future, yung mga pension nila, yung mga gagastusin para sa PhilHealth, para sa insurance nila, sa mga medical coverages nila, sa mga pension nila, sa mga maintenance nila, at sa mga medikasyon na kailangan nilang kunin. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News and Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo pero you should subscribe. You... Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa manunod mga kabayan. For me, like, subscribe, follow my links sa socials and avoid. Choose that would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.